Nakatayo si Sarah sa gilid habang pinapaikot ang mga mata. Para sa kanya, magaling umarte si Maricris. Nagagawa nitong kaawa-awa ang sarili kahit na may pangit itong ginagawa. Pinapanood ni Zephyr ang pag-alis ni Maricris at pinigilan ang kanyang mga labi. Nang makita ang kanyang ekspresyon, malakas na huminga si Sarah. Ano, umiiyak ka ba? Wala akong sinabi, hindi ba? Ipinakita ni Zephyr ang isang walang magawang ekspresyon at muling tinanong. Maglagay ka na ba ng gamot? Wala siyang isinagot. Hinila siya ng asawa niya papunta sa sofa. Inangat ang kanyang munting mukha at naglagay ng gamot sa kanyang namamagang pisngi. Huwag kang magalit sa maliit na bagay. Kailangan mong baguhin ang iyong ugali. Matapos mailagay ang gamot, nakatitig ito sa kanya ng sobra at ang mga mata nito ay naging mas malambot. Nagmumukmuk siya sa sinabi nito. Sinabi pa ni Zephyr, hindi ba't sinabi ko sa'yo kanina? Bibigyan ko siya ng guro at katulong para may kasama siya sa bahay. Naiintindihan ko. Alam niyang kung pinagpapatuloy niya ang pagtrato na hindi tama kay Maricris, magiging hindi makatwiran to. Kaya hindi na siya nagsalita pa. Tinanong siya ni Zephyr, pupunta ka pa ba sa likod ng bahay para maglakad-lakad? Sige, tumayo siya at naglakad palabas. Sumunod naman ito sa kanya at tinawakan ng kanyang munting kamay. Tahimik silang naglakad sa bakuran, biglang nakita ni Sarah isang paso ng Daisy at nagulat. Bakit nandito ang Daisy? Pinatanim ko ito noong isang araw, sagot nito sa kanya. Tiningnan ni Sarah si Zephyr. Alam mo bang gusto ko ang mga Daisy? Nagagandahan kasi ako sa bukadkad ng mga talutot nila. Nakita kong pattern na ito sa original na draft na wedding dress na dinisenyo mo. Nagulat ulit siya sa narinig. Di yata't pinagtutuunan nito ng pansin ng kanyang mga ginagawa. Ang asawa niya ay isang tao na tumutuon sa mga detalye. Sa katunayan, siya isang napakagandang katuwang dahil maraming natatanda ang malilit na detalye. Ngayon tumunog ang cellphone ni Zephyr. Ito ay ang katulong ni Maricris. Sir, mukhang may sakit si Miss Maricris. Parang nakikipag-usap siya sa kanyang sarili. Hindi ko alam kung anong sinasabi niya. Nakatayo si Sarah sa tabi ng asawa at narinig ang boses ng katulong sa kabilang linya ng telepono. Pinagdikit ni Zephyr ang kanyang mga kilay. Alam ko, pupunta ako ngayon. Matapos isara ang telepono, tinignan niya si Sarah. Tahimik ang mga mata nito. Gusto mo ba siyang puntahan? Kailangan kong pumunta at tingnan ang nangyayari. Sagot niya. Sa katunayan, hindi naniniwala si Sarah na may sakit si Maricris. Alam niya na nagpapanggap lamang ito at hindi na makatiis sa nakikita sa kanilang dalawa ni Zephyr. Ngunit wala siyang ebidensya at walang maisip na sasabihin. Kaya't napababa na lamang siya ng kanyang ulo at sinabing, sige, pumunta ka na. Tinignan siya ni Zephyr ng ilang sandali at kusa itong nagtanong, sasama ka ba sa akin? Nagtaka siya at tumingin. Sasama ako? Oo, sumama ka sa akin para tingnan kung ano ang nangyari kay Maricris. Nagatubili si Sarah ngunit pumayag. Sige, gusto niyang pumunta at tingnan kung talagang may sakit ang babaeng yun. Kinuha ni Zephyr ang kanyang kamay at dinala siya sa pink na villa. Pagbukas ng pinto, nakita si Maricris na nagmamadaling bumaba mula sa itaas. Basang-basa, hawak ang isang pares ng gunting at may nakakatakot na itsura sa kanyang mga mata. Huwag kayong sumunod sa akin! Huwag kayong sumunod sa akin! Tumakbo siya pababa ng hagdan at nang makita si Zephyr, may liwanag ng pag-asa sa kanyang mga mata. Kuya, nandito ka? Sa wakas dumating ka na para hanapin ako. Please, iligtas mo ako. Gusto ako saktan ng mga taong ito. Nasaan ang tatay ko? Gusto kong makita ang tatay ko, kuya. Pwede mo ba akong dalhin para makita ang tatay ko? Hinila ni Maricris ang braso ni Zephyr. Basang-basa ang kanyang mahabang buhok at pati ng kanyang katawan. May pagkakasala sa mga mata ni Zephyr. Sige, nandito ako para dalhin siya dito, okay? Sinubukan niyang kunin ang gunting mula sa kamay nito. Sa una naging masunurin si Maricris, ngunit nang hawakan ni Zephyr ang gunting, nagalit na naman siya. Hindi, lahat kayo ay masasamang tao. Hindi ko kayo pinagkakatiwalaan. Hinawakan niyang gunting at tinutok to kay Sarah na nasa tabi ni Zephyr. Tahimik na tiningnan ni Sarah si Maricris. Nagmamasid siya sa reaksyon nito. Ikaw ang masamang tao. Ikaw ang nanakit sa akin. Natutulog ako ng mahimbing at ibinuhos mong tubig sa akin. Ikaw ang masamang tao. Tinutok niya ang gunting kay Sarah na parang sasaksakin nito. Sarah, umalis ka dyan. Tinulak siya ni Zephyr. Tumama ang binti niya sa sofa at napangiwi siya sa sakit.
Paglingon niya, nakita niyang hawak ni Zephyr ang kamay ni Marie Chris. Ang kanyang mukha ay malamig at seryoso. Marie Chris, walang masamang tao dito. Ibigay mo sa akin ang gunting. Huwag kang padalos-dalos. Hindi. Siya ang masamang tao. Gusto ko siyang patayin. Desperadong nakipag-agawan si Marie Chris ng gunting. Kumunot ang noo ni Zephyr. Sinamsam ang gunting mula sa kanyang kamay. Tinigilan ang kanyang mga kamay at dinala siya pataas. Betty, tumawag ka kay Dr. Rod at papuntahin siya dito kaagad-agad. Si Betty, ang katulong ni Marie Chris, ay agad umalis nang marinig ang mga utos ni Zephyr. Nakatayo si Sarah sa sofa sa ibaba. Pinapanood si Zephyr na hawak si Marie Chris habang umaakyat. Patuloy pa rin ang babae sa kanyang pagwawala. Kuya, pakawalan mo ko. Gusto kong patayin ang masamang tao na yon. Kung hindi, aawayin niya ako tuwing gabi. Umiiyak ito at patuloy ang pag-agos ng luha sa mga mata. Malamig ang mukha ni Zephyr, hindi alintanang pakikipagmatigasan ni Marie Chris. Hinila siya patungo sa master's bedroom at tinali siya gamit ang isang kumot. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Rod kasamang isang psychiatrist. Nang makita si Sarah na nakaupo sa ibaba, agad niya itong binati. Sarah, kamusta? Tumingalay at bahagyang sumagot. Nandyan sila sa itaas, umakyat ka na. Sarah, hindi ka ba aakyat? Sumunod siya kina Rod patungo sa itaas. Mukhang masyadong nagwawala si Marie Chris kanina. Hindi siya makapagpasya kung talagang baliw ito o nagpapanggap na baliw. Kaya gusto niya umakyat at tingnan. Pagbukas ng pinto ng silid, nakita nila si Marie Chris na nakatali sa kama. Desperadong nakikipaglaban. Nakatayo si Zephyr sa tabi. Ang kanyang mukha ay kasing dilim ng ilalim ng palayok. Tama ng gulo. Walang masamang tao dito. Hindi. Ang babaeng yun ay masamang tao, kuya. Maniwala ka sa akin. Nanlilimahid ang mukha ni Marie Chris parang isang desoladong multo na babae. Maniwala ka sa akin. Hindi siya mabuting tao. Hindi siya masamang tao. Ang boses ni Zephyr ay napakalalim. Siya ang asawa ko. Hindi kuya, paano mo naman maiisip na pakasalan ng isang masamang tao? Hindi siya maaaring maging asawa mo. May kanya-kanyang tsorya si Marie Chris. Patuloy na nakikipaglaban at sumisigaw. Nakatayo si Sarah sa pinto na may malamig na ekspresyon. Makikita na labis ng galit ng babae sa kanya at ang mga salita nito'y puro paninira. Maliwanag na ayaw pakinggan ni Zephyr ang sinasabi nito. Bahagyang kumunot ang kanyang noo at malamig na nagsabi, "Huwag kang gumawa ng gulo. Tumahimik ka. Kuya, ginagawa ko to para sa iyong kabutihan." Umiiyak ito. Tinitingnan siya ng may pagkamangha. Hindi kita sasaktan sa mundong ito. Ako lamang ang may pinakamabuting pagtingin sa iyo. Inabot niyang kamay at sinusubukang hawakan ng mukha ni Zephyr. Naglakad si Zephyr palayo sa babae at nakita sina Sarah at Rod sa may pintuan. Sinabi niya sa kaibigan, "Rod, halika tingnan mo siya." Lumingon si Marie Chris at nakita si Sarah sa pintuan at muling nagpakita ng matinding pagwawala. Tila nahulaan na ng psychologist ang problema at sinabi kay Sarah sa pintuan, "Mrs. Pakisuyo, umalis ka sandali." Napilitan siyang tumalikod at umalis. Hindi siya nanatili sa maliit na villa kung hindi bumalik sa kanyang villa at umupo sa harap ng French window at nag-isip-isip. Laging ganito, pagkatapos lamang makasamang asawa niya, si Marie Chris ay lagi may mga bagay na dinadagdag upang guluhin sila. Pagod na siya, lumingon upang patayin ang ilaw at humiga sa kama upang matulog. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas nang bumalik si Zephyr. Dahan-dahan niyang pinatay ang wall lamp. Sa mahina at dim na liwanag, hawag ni Sarah ang isang cellphone sa mga kamay at tulog na. Bahagyang kumunot ang noon niya sa kanyang masugid na anyo at kinuha ang cellphone mula sa kamay ng asawa. Matapos maligo, umakyat si Zephyr sa kama at niyakap ang matamis at malambot na katawan ng babae mula sa likuran. Pagyakap niya, nagising si Sarah. Walang ekspresyon sa kanyang maganda at maputing mukha. Tanong niya sa dilim, "Kamusta siya? Hindi ka pa natutulog?" Boses ni Zephyr ang narinig mula sa likuran. Nakakap siya sa bisig nito at bumulong. "Ginising mo ko." Uminom siya ng gamot at ayos na siya ngayon. Walang ekspresyon si Sarah at nagtanong, "Talaga bang may sakit siya?" Pumigil ang lalaki sa likuran niya at bumaba ang boses nito. "Sa tingin mo ba ay nagpapanggap siyang may sakit? Paano magiging biglaan to? Ayos lang siya noong kumain tayo. Pero nang marinig niyang magpapakasal tayo, agad siyang nagkasakit." Tahimik na nag-isip si Zephyr saglit at mahinang nagsalita. "Hindi siya umiinom ng gamot sa tamang oras kaya nagkasakit siya.
Talaga? Hindi gaanong naniniwala si Sarah at nilakasan ng boses. Ano ang balak mong gawin sa susunod? Patuloy mo lang ba siyang aalagaan? Sa lahat ng bagay hanggang sa maikasal siya. Maganda ba ang kanyang kondisyon para sa kasal? Mukhang may mga agresibong pag-uugali siya, kaya maaring hindi siya angkop para sa isang kasal. Nang marinig to, tila hindi naging masaya si Zephyr. May malamig na ekspresyon sa kanyang tinig. Mukhang hindi ka natutuwa sa kanya. Sinasabi ko lang ang totoo. Ngayon lang siya nagising mula sa pagkakoma sa matagal na panahon. Kailangan niyang hanapin ang kahulugan at layunin ng buhay. Unti-unti siyang mag-a-adjust. Dapat tayong maging mas mapagpasensya sa kanya dahil sa ganitong sakit sa isip. Pagkatapos marinig ito, naunawaan ni Sarah na tsak na alagaan ni Zephyr si Mercris. Wala na siyang masabi ngunit nakaramdam siya ng kaunting inis. Niyakap niya ang unan sa kanyang bisig at nagmukhang kawawa. Matulog ka na. Ayaw niyang yakapin siya ng lalaki kaya inalis niyang mga braso nito. Tumingin si Zephyr. Sa kanya nang may kaunting hindi pagkalito. Ayaw mo ba na yakapin kita? Medyo. Sinabi niya ang totoo. Hindi naging masaya si Zephyr sa kanyang isinagot. Hindi lamang ito bumitaw, kundi lalo pa nitong hinawakan ang kanyang bewang ng mahigpit. Nagmukhang nairita si Sarah at sinubukan niyang hilahin ang braso nito. Ngunit hindi niya ito maalis. Sa huli wala na siyang nagawa kundi ang baliwalain ito. Akala niya hindi siya makakatulog dahil sa kanyang masamang mood. Ngunit sa huli ay nakatulog din si Sarah. Kinabukasan, maagang nagising si Zephyr at ang bumungad sa kanya ay isang ulo ng maitim at makintab na mahabang buhok. Napakaganda ng mahabang buhok ni Sarah at maganda rin ang kanyang mukha. Sa ilalim na sinag ng umaga, kaaya-aya ito sa mata. Tumingin siya dito ng sandali at ayaw niyang gisingin ng asawa. Kaya maingat siyang bumaba. Nagsuot siya ng itim na sportswear. Habang bumababa at oras na malapit na siyang mag-jogging, nakita niya si Maricris na naghahanda ng agahan sa dining room. Nangunot ang noo ni Zephyr at pumasok sa dining room. Maricris, kuya, lumingon nito ang mga mata nito'y namumugto na tila umiyak. Nagtanong siya, bakit ka umiiyak? Pinunasan itong mga luha at nagsabi ng may konting takot. Pasensya na kuya, narinig ko mula sa doktor na nagkaroon ako ng atake kagabi. Tumakbo gamit ang gunting at muntik nang masaktan ng aking ate. Hindi ako mapakali at gusto kong pumunta dito para humingi ng tawad sa'yo. Habang nagsasalita ito, puno ng luha ang mga mata na naglalanda sa pisngi. Bumuntong hininga si Zephyr. Medyo naantig ang puso't sinabi ng magaan. Kailangan mo lang uminom ng gamot sa tamang oras sa susunod at huwag itigil ang pag-inom nang walang advice ng doktor. Pasensya na, naramdaman ko kasing parang wala namang masama sa akin. Kaya tumigil ako sa pag-inom ng gamot. Matapos uminom ng gamot na yon, lagi akong inaantok at hindi makapag-isip ng maayos. Natatakot akong mawala ang aking alaala sa sobrang pag-inom noon. Totoo naman ang mga psychotropic na gamot ay maaring magdulot ng panghihina ng isip. Designer siya at normal lang na ayaw niyang uminom ng ganitong klase ng gamot. Sinabi ni Zephyr ng seryoso. Hindi pa kontrolado ang iyong kalagayan. Kailangan mo uminom ng gamot araw-araw sa tamang oras. Kung hindi, magkakaroon ka ulit ng mga delusion sa loob ng mga susunod na panahon. Alam ko, kuya, wala akong silbi. Hindi ba? Sa totoo lang, nagkaroon ako ng kakaibang sakit na naging pasanin mo at ni ate. Habang lalo siyang nagsasalita, lalo siyang nalulungkot at mas maraming luha ang pumatak. Hindi mo to kasalanan. Walang gustong magkasakit. Huwag mong isipin ng labis. Oo. Tumango si Maricris at sinabi ni Zephyr na may awa sa sarili. Kuya, hindi mo ko iiwan, hindi ba? Hindi. Bumaba si Sarah mula sa itaas at narinig ang pag-uusap ng dalawa. Tumingin siya. Sa sinag ng umaga, ang lalaki ay matangkad at gwapo at ang babae ay marupok at dalisay. Nagsalita siya na huwag siyang iwan at nangakong lalaki sa kanya. Dumilim ang puso ni Sarah. Ayaw niya malungkot, ngunit labi siyang nalulumbay. Hindi na siya makakain, kaya kinuha niyang kanyang bag at umalis para magtrabaho. Sarah, tumingin si Zephyr at nakita siya. Nagtatanggal siya ng sapatos sa pinto at handa nang umalis. Lumingon siya at kaagad na nagtago si Maricris sa likod ni Zephyr at mahinang tumawag. Ate, sinabi niya ng walang emosyon. Pupunta na ako sa trabaho, mag-usap na lang kayo. Hindi ka pa nag-aalmusal, umalis ka pagkatapos mong kumain. Tumingin si Zephyr sa oras, maaga pa. Sinabi niya ng magaan,
Hindi, may darating na bagong produkto sa umagang ito. Kailangan kong pumunta tingnan. Matapos niyang sabihin ito, umalis siya. Pagdating niya sa pinto, may humawak sa kanyang braso. Alam niyang sino ang humawak sa kamay na yon kahit hindi na siya. Lumingon siya ng kaunti sa galit at nagtanong, "Anong ginagawa mo?" Ang mukha ni Zephyr na may madilim. "Ano sinabi ko sa'yo? Ano sinabi mo?" "Sinabi ko na kung gusto mong lumabas, kailangan mong hayaan si Benedict na ihatid ka. Huwag kang magmaneho o sumakay ng taxi." Tumingin si Zephyr sa kanyang maputing mukha na may hindi magandang tingin sa kanyang mga mata. "Nakalimutan mo na bang aksidente 2 araw na nakalipas? Sa katunayan, mas ligtas na magmaneho ako mag-isa. Kung magmaneho siyang mag-isa, hindi sana siya nakabangga. Ang mga gangsters na yon, 2 araw nang nakakalipas. Kailangan niya maging independent at hindi dapat palaging pinoprotektahan ng iba. Bukod dito, sa nakikita niyang pag-uugali ng asawa kay Marie Chris, hindi niya alam kung gaano pa kalayong mararating ng dalawa. Nagsimula siyang makaramdam ng matinding selos. Hindi, walang emosyon na magandang mukha ni Zephyr habang sinasabi nito ang seryoso. Kailangan kang sundin at ihatid. Pagkatapos noon, tumawag si Zephyr kay Mr. Jomar. Agad na dumating si Mr. Jomar na nagmamaneho ng sasakyan at bahagyang pinilit siya ni Zephyr na pumasok sa sasakyan at inutusan ang assistant. Ihatid mo siya, sumakay din ito sa sasakyan. Medyo nagulat siya, tinitingnan ng mainit na mukha ni Zephyr at nagtanong, "Bakit ka aalis? Hindi ka kakain ng almusal kasamang kapatid-kapatidan mo?" "Hindi, masyadong magandang personalidad mo," sabi ni Zephyr sa kanya. Nang marinig to, huminto siya sa pag-aayos ng buhok at umingos kay Zephyr. "Oo, masama ang ugali ko, ngunit hindi na mas maganda ito ng 1,000 beses kumpara sa babaeng yon. Nagsisisi ka ba na naging asawa ko?" Nakatitig si Zephyr sa kanya ng ilang sandali at ang tono niya ay medyo bumaba. "Sarah, magsalita ka ng maayos, huwag maging sarcastic." Nawala ang ngiti niya, sinabi niya ng walang emosyon. "Sinasabi ko lang ang totoo. Kung ayaw mo, huwag mo kong kausapin." Pagkatapos nito, tumingin siya sa labas ng bintana. Sa buong biyahe wala sa kanilang nagsalita. Pagdating nila sa Ribera, biglang nagtanong si Zephyr sa kanya, "Masakit pa ba ang mukha mo ngayon?" Hindi siya sumagot. Tinulak ang pinto ng sasakyan at lumabas. Nakita nito na hindi siya nasisiyahan. Itinaas ang kamay at tinawakan ng kanyang payat na kamay niya. Hinila siya pabalik. Tumaas sa mga mata niya ng bahagya at parang hindi niya inaasahan na halikan na siya ni Zephyr sa mga labi. Marahas at madinang halik sa kanya ni Zephyr. Mapagparusa. "Bitawan mo ko." Pakiramdam ni Sarah ay labis siyang naapi at labis na napakasagabal sa buhay ng dalawang feeling magkapatid. Bakit siya nito pinaparusahan? Dahil lamang sa hindi siya masaya? Ano bang nagawa niyang mali? Sa usaping ito, si Zephyr ang may pagkakamali. Punong-puno siya ng galit at tinulak to ng todo. Ngunit tinawakan siya ni Zephyr sa mga kamay at tinukod to sa likod niya. Napilitang umarkong katawan ni Sarah at muling hinalikan siya nito na may kapangyarihan at nilulunukan lahat ng kanyang mga salita. Nabaliw si Sarah at sinipat sinuntok niya ito nang hindi niya ito maitulak palayo. Para siya isang nagwawalang unggoy. Ngunit napakalaki ng pagkakaiba sa lakas ng mga lalaki at babaeng hindi niya kayang makawala dito. Punong-puno siya ng galit at hindi mapakali, kaya't kinagat niyang dila nito. "Ah!" Naramdaman ni Zephyr ang sakit at binitawan siya. May konting dugon dumadaloy mula sa labi nito. Tumingin si Sarah sa kanya na may galit at sinabi ng hindi iniisip, "Zephyr, isa kang baliw at pervert. Sobrang sama ng loob ko sa'yo." "Anong sinabi mo? Sinasaktan ba kita?" "Oo, galit na galit ako sa'yo. Nais ko maglaho ka na at tumigil sa panggugulo sa akin." Punong-puno ng pagtanggi ang kanyang mga salita. Punong-puno rin ng pagduduwal ang kanyang mga mata. Dumilim ang mukha ni Zephyr at naging malungkot. "Sabihin mo ulit?" "Sasabihin ko ulit, Zephyr. Sobrang galit ako sa'yo. Nais ko maglaho ka sa mundong ito at tumigil na sa panggugulo sa akin sa susunod." Pagkatapos niya sabihin ito, nakita niyang mukha nito'y kasing dilim ng tubig kanal. At naunawaan niyang nagalit ng lalaki. Ngunit hindi siya nagsisisi. Pinipigilan niyang galit sa kanyang puso at nais niyang ipahayag ang kanyang hindi kasiyahan. Hindi alam ni Sarah kung kailan umalis si Zephyr. Nasa opisina siya at nagdo-drawing. Ayaw na niyang isipin ng mga hindi kanais-nais na bagay. Ang pagpasok sa trabaho ay pagpasok sa trabaho at ayaw niyang gawin ng mga bagay na may kasamang emosyon. Biglang bumukas ang pinto at sinabi ni Rebecca sa kanya, "Sarah, dumating ng wedding dress. Gusto mo bang subukan to?" Hindi lumabas ang saya sa mukha niya na inaasahan niya, kundi tila malungkot.
Hindi, tatapusin ko muna to. Napansin ni Rebecca ang hindi siyang nasa mabuting kalagayan at nagtanong. Anong nangyari? Nag-away ba kayo? Hindi ako nakatulog ng mabuti kagabi. Iniling niya ang kanyang ulo. Ngunit hindi ito bobo. Matapos siyang pagmasdan ng ilang sandali sinabi nito. Bes, ilang araw ka nang ganyan. Anong nangyari? Sabihin mo sa akin. Iniling ulit niya ang kanyang ulo. Nagsalita sa Rebecca na may malamig na mukha. Mabuti pa, magsabi ka ng totoo. Mag-best friend tayo, hindi ba? Tumingin siya sa kaibigan. Mukhang labis na naiinis si Rebecca. Ayaw nang magalit to. Kaya't sinabi niyang tungkol sa mga kamakailang pangyayari. Pinukpok ni Rebecca ang mesa pagkatapos marinig ito. Itong babaeng ito na kapatid-kapatidan niya, makikita ko lang siya ng balak na hindi maganda. Yari yan sa akin. Walang sinabi si Sarah. Nagmura pa si Rebecca ng ilang beses. Sa oras na to, binuksan ni Lucinda ang pinto ng opisina at sinabing, Ma'am Sarah, may naghahanap sa iyo. Si Miss Marie Chris daw siya. Nasa ibaba. Bago pa makapagsalita si Sarah, sinabi ni Rebecca, Sige, bababa ako at titingnan kong itsura ng babaeng yan. Galit siyang bumaba. Natakot si Sarah na baka maging padalos-dalos si Rebecca, kaya't mabilis siyang sumunod sa kaibigan pababa. Meron 2 puting-puting wedding dress sa lobby sa unang palapag ng Rivera. Ito ang mga wedding dress ng 2 magkaibigan. Nakatayo sina Marie Chris at Betty sa unang palapag. Nakatitig sa 2 wedding dress gamit ang kanyang magagandang mata. Hindi tiyak kung anong iniisip niya, ngunit tila napakalalim ng kanyang mga mata. Nawawala ka sa iyong pag-iisip sa wedding dress ni Sarah? Anong problema? Gusto mo bang isuot ang wedding dress na ito at pakasalan si Zephyr? Pinagtawanan siya ni Rebecca habang bumababa. Nang marinig ni Marie Chris ang mga sinasabi ni Rebecca, lumingon siya at nakita sina Rebecca at Sarah na bumababa ng magkasama. Itinaas ni Rebecca ang kanyang kilay na tila may panghahamak sa kanya. Isang bahagyang lamig ang nagdaan sa mga mata ni Marie Chris, ngunit itinago niya ito sa isang iglap. Binaba niya ang kanyang mga mata at mahinang nagsalita. Hindi kita kilala. Hinahanap ko lang ang ate ko. Sino ang ate mo dito? Meron ba? Pinagtawanan siya nito. Tahimik na sumagot siya. Si Sarah ang aking ate. Tumingin siya kay Sarah at sinabi ng taus-puso. Ate, nais kong humingi ng tawad sa nangyari kahapon. Ayaw sanang makipag-usap ni Sarah kay Marie Chris, kaya tinila niyang kamay ni Rebecca. Kalimutan mo na, huwag mo na siyang pansinin. Huwag na siyang pansinin? Inalis ni Rebecca ang kamay ni Sarah, lumapit kay Marie Chris at tinignan ito mula ulo hanggang paa. Mukha kang mahina sa panlabas pero sa loob ay madilim ka talaga. Tinawag mong ate si Sarah pero sa puso mo, gusto mo lang akitin ng kanyang asawa. Tama ba ako? Nabagong anyo ni Marie Chris at mahinang sumagot. Hindi ko ginagawa yon. Huwag mo kong akusahan. Hindi mo ginagawa? Bakit ka pa nandito? Hindi kayo magkadugot, matanda ka na. Kaya mo nang mamuhay ng mag-isa? Bakit kailangan mong manatili kasama si Zephyr at Sarah? Hindi mo lang kayang tiisin ang relasyon nila, tama ba? Hindi magkakamali si Rebecca sa iniisip kanina. Nakatitig si Marie Chris sa wedding dress na may madilim na anyo sa kanyang mga mata, na para bang handang sirain at pira-pirasuhin ang wedding dress. Parang gusto nito na magpaliwanag pero hindi niya alam kung paano. Nag-aalala siyang lumapit kay Sarah. Ate, makinig ka sa akin. Huwag ka nang lumapit sa kanya. Naiinis si Rebecca sa babae kaya hinawakan niya ito nang hindi na nag-iisip. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nakatayo ng maayos si Marie Chris at natumba sa sahig na may maputlang muka at nawalan ng malay. Walang nagakalang insidenteng ito ay magaganap. Medyo naguluhan si Rebecca at tumingin kay Sarah. Nabigla rin si Sarah. Hindi nagatubiling kumuha ng kanyang telepono upang tumawag na ambulansya. 1 oras ang nakalipas. Nagmamadaling dumating si Zephyr sa ospital mula sa kumpanya. At si Sarah ay nakatayo sa koridor. Nag-aalala, hindi sumama si Rebecca kaya't pinagsabihan niya ng bantayan na lang ang estudyo. Nasaan si Marie Chris? Lumapit si Zephyr sa kanya. Nang handa na sanang magsalita si Sarah, lumabas ang hematologist mula sa silid kung saan ipinasok si Marie Chris. Tumingin si Zephyr doon. Mr. De Vera, ang ospital na ito ay pag-aari ni Zephyr kaya't lahat ng doktor ay kilala siya. At sinabi na may paggalang. Kaka-transfuse lang kay Miss Marie Chris at gising na siya ngayon. Walang sinabi si Zephyr at naglakad patungo sa silid ng babae na may malamig na mukha. Zephyr, tinawag siya ni Sarah. Ang bagay nito ay may kinalaman kay Rebecca at gusto niyang magsalita para dito. Ngunit sinabi nito sa mahinang boses. Pag-usapan na lang natin ito mamaya. Pupunta na muna ako kay Marie Chris.
Naramdaman niya na hindi siya nasa mabuting kalagayan. Hindi na siya nagsalita. Inipit ang kanyang mga labi at nagpunta sa pintuan ng silid ng babae. Sa loob ng silid, gising na si Marie Chris. Nakatagilid siya sa una na may maputlang mukha at may IV needle sa likod ng kanyang payat na kamay habang tumatanggap ng transfusion ng dugo. Pumasok si Zephyr gamit ang kanyang mahabang binti na may bahagyang lungkot sa kanyang mukha. Anong nangyari? Wala. Maingat na sumagot to. Tumingin siya kay Betty na nasa tabi nito. Ikaw ang magsabi sa akin. Sinabi ni Betty, inatake siya kagabi at muntik nang saktan si Mrs. De Vera. Kaya po pumunta siya doon upang makita ang ginang. Pumunta siya sa Rivera ngayon upang humingi ng tawad sa inyong asawa. Hindi inaasahan na lumapit ang kaibigan ni Mrs. De Vera. Siya ay nilait at sinabing nagagalit dahil sa masaya kayong mag-asawa na hindi po masaya si Mas Marie Chris para sa inyo. Siya ay may mahinang katawan ngunit madilim na puso. Nakikinig si Sarah sa pintot ng lamig ang kanyang buong katawan. Patuloy pang nagsalita si Betty. Ipinaliwanag ni Miss Marie Chris na hindi siya ganoon at naisa nang ipaliwanag kay Mrs. De Vera ang lahat. Pero hinila siya ng kaibigan nito. Ngunit dahil hindi maayos ang kalusugan ni Miss Marie Chris, natumba siya sa sahig at nawala ng malay. Sinabi pa niya, nagsalita si Betty dito at sumulyap kay Sarah sa pintuan. Biglang nalamig ang mga mata ni Sarah. Ngunit mas malamig ang mukha ni Zephyr. Ano pang sinabi niya? Sinabi ni Betty. Sinabi niya na si Miss Marie Chris ay nanatili sa tabi niyo para akitin kayo at guluhin ang relasyon niyong mag-asawa. May masama siyang intensyon. Pagkarinig ng mga salitang yon, tiningnan ni Zephyr si Sarah ng malamig at may dilim sa mga mata. Ano nga kaya ang tunay na intensyon ni Marie Chris sa buhay ni Zephyr? Hanggang kailan tila magpapabulag si Zephyr at patuloy nakakawawain si Marie Chris? Maging maayos pa kaya ang pagsasama ng mag-asawa gayong tila isang lobo na nagdadamit ng tupang kalaban ni Sarah? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.